Sabi nila, kung ang Mount Banahaw ay bundok ng liwanag at panalangin, ang Mount Cristobal naman ay bundok ng dilim at pagkaligaw. Magkatabi lang sila sa Quezon Province, ngunit magkaiba ang kanilang kalikasan. Sa Banahaw, maririnig mo ang dasal ng mga deboto, ang mga kandilang nakasindi sa gitna ng mga bato, at ang mga taong umaakyat dala ang pananampalataya. Pero sa kabilang panig, sa Mount Cristobal, may ibang klaseng katahimikan. Tahimik na parang may nakikinig, tahimik na parang may nag-aabang. Taong 2016, 4 na magkakaibigang mountaineer ang nagdesisyong akyatin ang Mount Cristobal. Sina Luis, Marco, Yona at Ella, mga sanay na umakyat ng bundok, pero ngayon palang haharap sa isang alamat. Pre, sabi nila may mga ligaw daw na kaluluwa rito, sabi ni Marco habang inaayos ang bag. Baka naman guni-guni lang yon. Marami lang kwento, sagot ni Luis na may halong kumpiyansa. Ngumiti si Ella pero halatang kinakabahan. Si Yona naman, tahimik lang, pero sa loob-loob niya, parang may tinig na bumubulong sa isip niya, huwag kang umakyat. Bandang 9:00 ng umaga, nagsimula na silang umakyat. Maaliwalas ang panahon pero habang papalapit sila sa trailhead, napansin nilang biglang nagbago ang simoy ng hangin. Yung amoy ng sariwang damo ay napalitan ng amoy na parang lumang kandila. Yung amoy ng nasunog na mitya, tahimik. Walang huni ng ibon. Walang kaluskos ng hayop. Parang pinatay ang ingay ng kagubatan. Guys, napapansin nyo ba? Tanong ni Ella. Wala man lang tayong naririnig? Nagkatinginan sila pero tinawanan lang ni Marco. Relax, baka tahimik lang talaga dito. Kakaibang vibe lang. Ngunit si Jonah, hindi na nakatawa. Pakiramdam niya ay parang may nakatingin sa kanila. Habang umaakyat, ramdam nila ang bigat ng paligid. Ang mga puno, tila mas dikit-dikit kaysa sa normal, at ang hangin parang laging may kasamang pabulong na boses. Bro, ang weird parang may umaaligid, sabi ni Luis. Baka multo mo yan, biro ni Marco. Ngunit biglang humampas ang hangin. Malakas, malamig, at may halong amoy ng usok. Kasabay nito, napansin nila sa malayo. Isang anino. Isang anino na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Hindi gumagalaw. Hindi rin malinaw kung tao o hindi. Nakatingin lang. May tao ba dyan? Sigaw ni Luis. Walang sumagot. Ngunit nang pumikit siya ng sandali at muling tumingin, wala na. Parang hindi kailanman naroon. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakad, nakarating sila sa isang clearing, isang maliit na espasyo sa gitna ng gubat na parang dating kampo. Sa gitna nito, may mga bato na maayos na nakaayos sa hugis bilog, at sa gitna ng mga batong iyon, isang lumang krus na gawa sa kahoy. Lumapit si Marco. May mga lumang kandilang natunaw sa paligid, at sa katawan ng krus may nakasulat sa lumang tinta, para sa mga kaluluwang hindi na nakabalik. Tahimik silang 4. Walang gustong magsalita, hangin lang ang maririnig, mabigat, malamig at parang may kasamang paghinga. Baka dito sila namatay, bulong ni Jonah. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ella, nanginginig ang boses. May nabasa kasi ako dati, sagot niya. May grupo raw ng mountaineer na hindi na nakababa rito. Hanggang ngayon, hindi nahanap ang katawan nila. Biglang kumalabog ang lupa. Isang malakas na tunog ng mga bato na gumulong mula sa taas. Run! Sigaw ni Luis. Tumakbo sila palayo pero wala naman silang nakitang bumabagsak. Tahimik ulit. Tahimik na parang walang nangyari. Hingal na hingal silang 4. At sa katahimikan, biglang may narinig silang boses. Malamig, mabagal at galing sa direksyon ng krus. Bakit kayo nandito? Nanlaki ang mata ni Ella. May narinig kayo? Bulong niya. Ngunit bago pa sila makasagot, biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Isang lumang voice memo app ang kusa raw bumukas. At sa speaker malinaw nilang narinig ang parehong boses. Bakit kayo nandito? Matapos nilang marinig ang boses mula sa cellphone ni Marco, walang kumilos ni isa. Tahimik. Tanging ang tibok ng puso ni Luis ang maririnig sa gitna ng malamig na hangin. Bro, pakisabi na ikaw lang to ha? Nanginginig na sabi ni Ella. Pero umiling si Marco. Wala akong ginawa. Wala akong binuksan. Nakalak ang phone ko. Sinilip ni Jonah ang screen. Totoo nga. Naka-record mode ito. At sa voice memo, malinaw na nakadisplay ang title, Recording 0013. Pero hindi nila sinimulan iyon. Napatingin sila sa isa't isa.
Hangin lang ang gumagalaw, pero may naririnig silang mga yabag sa paligid. Mahihinang yapak na parang may umiikot sa kanila. Hindi mabigat, hindi rin mabilis. Parang nagmamasid lang. Luis? Bulong ni Marco. May naririnig ka ba? Bago pa makasagot si Luis, biglang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Kasabay nito, naramdaman niyang parang may humawak sa balikat niya. Malamig, mabigat, at parang galing sa ilalim ng lupa. Guys, may humawak sa akin. Sigaw niya. Agad siyang napaatras at sa pagkakabangga niya kay Ella, nahulog ang flashlight nila sa lupa. Pagpulot ni Ella, napansin niyang nakatutok ito sa krus sa gitna ng clearing. Pero ang krus, may nakatayong anino sa likod nito. Parang tao, parang nakayuko. Parang nakatingin sa kanila mula sa dilim. Tumakbo na tayo, sigaw ni Jonah. Agad silang nagsiimpake at nagmadaling bumaba. Pero habang naglalakad, tila mas lalo silang napapalayo. Ang trail na kanina'y pamilyar sa kanila, ngayon parang nagbago. Hindi ito ang dinaanan natin kanina, sabi ni Marco. Pero ayon sa GPS ng phone ni Luis, tama raw ang direksyon nila. Ngunit nakapagtataka, ang distansya imbes na bumaba ay parang lalong humahaba. Pagod at pawis, napagpasyahan nilang magpahinga sa ilalim ng malaking puno. Tahimik ulit, hangin lang at ang mahina nilang paghinga. Hanggang sa may marinig silang mahina pero malinaw na tinig mula sa taas ng puno. Bumalik kayo. Lahat sila ay napatingala, walang tao, walang kahit anong gumagalaw. Ngunit naroon ang boses, mahina, malalim, parang galing sa bibig ng taong matagal nang hindi humihinga. Baka may nagpapatawa lang, sabi ni Marco, pilit tumatawa pero halatang nanginginig. Pero si Jonah hindi na makapagsalita. Nakatingin lang siya sa isang bahagi ng puno kung saan tila may mata na nakasilip. Dalawa, mapuputi, at nakatitig mismo sa kanya. Guys, mahina niyang sabi, may mata sa puno. Sabay-sabay silang tumingin, ngunit wala silang nakita. Tanging anino ng mga sanga at dahon lang. Pero nang buksan ulit ni Luis ang flashlight at itutok sa itaas, may narinig silang mahinang sigaw. Isang sigaw na hindi nila makalimutan. Tunog ng isang babae, malungkot, mahaba, at puno ng pighati. Bakit kayo bumalik? Tumakbo silang apat pababa ng trail. Hindi na nila inisip ang direksyon. Hangarin na lang nila, makalabas, makalayo at makaligtas. Ngunit sa bawat hakbang nila, mas lalo silang napapaligiran ng dilim. At sa gitna ng kaguluhan, napansin nilang wala na si Marco. Marco? Marco? Sigaw ni Luis. Pero walang sumagot. Hangin lang. Hangin na parang may halong iyak. Sa lupa kung saan huling nakita si Marco, may naiwan lang isang piraso ng papel, parang galing sa lumang notebook, at nakasulat doon ang mga salitang ito, bumalik kayo, hindi pa kayo handa. Tahimik. Tanging ang huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon ang naririnig. Wala na si Marco. At sa mga mukha ni na Luis, Hona at Ella, malinaw ang takot na hindi nila maipaliwanag. Hindi pwedeng iniwan lang tayo ni Marco, sabi ni Luis habang pinipigilan ang panginginig ng boses. Kanina lang nasa likod ko siya. Baka nadulas lang, sagot ni Ella, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit alam nilang hindi iyon basta nadulas, sapagkat ilang segundo lang ang lumipas, nawala ito na parang bula. Binuksan ni Luis ang flashlight at tinutok sa paligid. Ang trail na dapat ay pamilyar, ngayon ay parang ibang daan na. Ang mga puno, magkapareho ang itsura, parang nagkakapalit ng lugar sa tuwing ililipat nila ang liwanag. Marco! Sigaw ni Jonah, pero tanging echo lang ang tumugon. Isang echo na hindi eksaktong gaya ng sigaw niya. Parang may sumasabay. Marco! Dito ka lang? Napatingin silang tatlo sa isa't isa. Did you hear that? Tanong ni Ella. Oo, malinaw. May boses nga talaga na sumasagot. At nang pakinggan nila ng mabuti, parang tinig ni Marco iyon. Baka siya nga, sabi ni Luis. Agad nilang sinundan ang boses, hanggang makarating sila sa isang bahagi ng gubat na may makapal na hamog. Malamig, tahimik, at amoy lupa at bulok na dahon. Marco! Sigaw ulit ni Jonah. Ngunit sa halip na boses ni Marco, isang mahinang halakhak ang sumagot mula sa di kalayuan. Hehehehe. Hinahanap niyo ba siya? Nanigas si Ella. Hindi si Marco yon, mahina niyang sabi.
Tumutok ang liwanag ng flashlight sa pagitan ng mga puno. May aninong nakatayo ron, maliit, payat at nakayuko. Habang unti-unting gumagalaw palapit, tumakbo na, sigaw ni Luis. Pero bago pa sila makalayo, may boses ulit silang narinig. Ngayon, mas malapit at malinaw na. Bumalik na kayo o isasama ko siya. Sabay sa boses, bumagsak mula sa itaas ang isang bagay. Isang backpack. Pagkakita nila, iyon ang bag ni Marco. May bahid ng putik at may nakasabit na punit na panyo. Si Marco nga to, sigaw ni Jonah habang nanginginig. Ngunit bago niya mahawakan ang bag, biglang umilaw mag-isa ang cellphone ni Marco sa lupa at nag-play ng voice memo. Huwag kayong tumuloy, hindi ako to, umalis na kayo. Pagkatapos noon, namatay ang cellphone kahit puno pa ang battery. Paano yun nangyari? Tanong ni Ella, halos umiiyak na. Pero si Luis, seryoso ang mukha. May gusto silang sabihin, hindi aksidente ito. Habang nag-uusap sila, may naramdaman silang malamig na simoy ng hangin, pero hindi karaniwang hangin. May kasabay na amoy ng kandila parang galing simbahan. Hindi ito ordinaryong bundok, bulong ni Jonah. Parang may nagbabantay dito. Nang lumingon sila sa daan, nakita nila ang isang lumang puting babae. Nakatalikod, nakatayo sa gitna ng daan, mahaba ang buhok at suot ay lumang saya. Hindi gumagalaw, ngunit alam nilang nakatingin iyon sa kanila kahit hindi nakaharap. Walang nagsalita, lahat sila ay nagkatinginan at sabay-sabay nilang naisip ang iisang bagay. Umalis bago sila maging susunod na mawala. Tahimik silang tatlo habang unti-unting lumalayo sa kinaroroonan ng babae. Pero kahit anong bilis ng hakbang nila, parang hindi sila nakakaalis sa lugar. Ang mga puno, paulit-ulit. Ang mga bato, pamilyar. Parang umiikot lang sila sa iisang parte ng gubat. Luis, parang dito na tayo dumaan kanina, di ba? Tanong ni Ella. Hawak-hawak ang braso ni Jonah. Oo, pero imposible ito. Dapat nasa kabilang trail na tayo ngayon, sagot ni Luis habang pinupunasan ang pawis sa noo. Pagod na sila, at nang mapansin nila, nandoon pa rin. Ang babaeng nakaputing saya, nakatalikod pa rin, pero ngayon ay mas malapit na. Diyos ko, bulong ni Jonah, halos hindi na makahinga. Ang liwanag ng flashlight ay tumama sa likod nito. Maputi, walang mantsa. Pero may kakaibang marka sa leeg, parang lubid na pumulupot at iniwan ang bakas ng pagkalunod o pagkakasakal. Biglang nagsimula ang malakas na ihip ng hangin. Humuni ang paligid, parang may nagwawala sa gubat. At kasabay nito, dahan-dahang humarap ang babae. Maputla ang mukha, walang mata, at sa halip na bibig, isang malalim na sugat ang nasa ilalim ng ilong. Parang pilit na tinakpan ng dugo ang dapat sanay mga salita. Umalis na kayo, isang mahinang boses, galing sa kung saan. Hindi gumagalaw ang bibig ng babae, pero malinaw na may nagsasalita. Anong gusto mo sa amin? Sigaw ni Luis, pilit na pinapakatapang ang sarili. Ngunit hindi sumagot ang babae, bagkus iniangat nito ang kamay at itinuro ang isang direksyon sa gubat. Sa malayo sa liwanag ng buwan may aninong gumagalaw, tila isang tao. Si Marco, sigaw ni Ella. Agad silang tumakbo patungo roon, ngunit sa bawat hakbang parang mas lumalayo ang anino. At nang sa wakas ay maabutan nila, hindi si Marco ang nandoon, kundi isang lumang krus na gawa sa kahoy. May nakasulat na mga letra na halos nabura ng panahon. Huwag niyong tawirin. Tahimik silang napatingin sa isa't isa. Bakit may krus dito? Tanong ni Jonah. Si Luis naman nakaramdam ng panginginig sa kamay. Hindi ito ordinaryong krus, parang bago lang inilagay. Habang sinusuri nila, biglang lumamig ang hangin. Sa tabi ng krus, may narinig silang mahinang hikbi. Isang boses ng babae. At sa paligid nagsimulang umusbong ang amoy ng kandila. Tulong, huwag niyong tularan ang ginawa namin. Tumigil sila sa paghinga. Si Ella napaiyak na. Luis, umalis na tayo please. Ngunit bago pa sila makagalaw mula sa lupa, lumabas ang kamay. Itim, puno ng putik at mahigpit na humawak sa paa ni Jonah. Ah! Sigaw ni Jonah, halos matumba sa takot. Hinila siya pababa at ang kamay na iyon malamig. Parang bangkay.
Agad siyang hinila ni Luis at Ella pabalik. Pagtingin nila sa lupa na wala ang kamay. Walang bakas, walang butas, pero malinaw, may humawak sa kanya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimulang magdilim ang paligid kahit tanghali pa. Ang langit natatakpan ng ulap at ang kanilang mga relo sabay-sabay tumigil. 3:10 p.m. Nang tignan nila, wala na rin ang babaeng nakaputing saya. Ngunit sa paligid, may mga mumunting boses na bumubulong. Bumaba na kayo, hindi na kayo makakabalik. At doon nila napagtanto, ang Mount Cristobal ay hindi lang basta bundok. Ito ay isang hangganan. Isang lugar kung saan manipis ang pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Pagod at takot ang bumalot kina Luis, Jonah at Ella matapos ang kababalaghan. Naupo sila sa tabi ng krus na may nakasulat, "Huwag niyong tawirin." Tahimik ang paligid, pero ramdam nila ang malamig na simoy ng hangin. Parang may mga matang nakatingin sa kanila. "Luis, baka dapat bumalik na tayo," sabi ni Ella. "Hindi pa natin nakikita si Marco," sagot ni Luis. Pilit pinapakatapang ang boses. Bigla nilang narinig ang kaluskos sa gubat. Pag-ikot nila, may matandang lalaking nakaupo sa bato, may hawak na kandila. "Hindi niyo dapat nandito," mahinang sabi nito. "Ako ang tagapagbantay ng bundok." Nagkatinginan silang tatlo. "Tagapagbantay?" tanong ni Jonah. Tumango ang matanda. "Ang lugar na to, hindi lang bundok. Ito ay daan ng mga kaluluwa. Kapag tinawid niyo ang krus na, yan, hindi niyo na alam kung saan kayo pupunta o kung makakabalik pa kayo." "Lolo, nawawala ang kaibigan namin si Marco," sabi ni Ella. "Baka nakita niyo po." Tumingin ang matanda sa kanila, malamig ang tingin. "At kung nakita ko nga siya, handa ba kayong sundan siya sa kabila?" Walang nakasagot, ngunit bago sila makapagsalita, nagpatuloy ang matanda. Ang Mount Cristobal ay kabaligtaran ng Mount Banahaw. Kung ang isa ay banal, ito ang bundok ng mga ligaw na kaluluwa, mga espiritong hindi na nakabalik. Tumayo ang matanda at nilapit ang kandila sa krus. "Kung gusto niyong makita ang kaibigan niyo, bumalik kayo rito mamayang hating gabi. Pero tandaan, kapag tumawid kayo, wala nang balikan." Pagkasabi niyon, pinatay ng matanda ang kandila. At sa iglap na yon, nawala siya, parang usok na tinangay ng hangin. Tahimik silang napatingin sa lupa. May naiwan, isang itim na rosaryo na may basag na krusipiho. "Luis?" bulong ni Ella. "Anong gagawin natin?" Huminga ng malalim si Luis. "Kung may tsansa si Marco na buhay pa, pupunta tayo mamayang hating gabi. Kahit ano pa ang kapalit." At sa sandaling iyon, sumabay ang hangin sa mga bulong na parang galing sa ilalim ng lupa. "Bumalik na kayo, hindi nyo na siya makikita." Ngunit huli na, nagpasya na sila. At sa hating gabi, tatawirin nila ang krus na nagbababala. Dumating ang hating gabi, tahimik ang bundok, walang huni ng kuliglig, walang ihip ng hangin. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan at sa mahihinang ilaw ng kanilang flashlight. Nasa harap na sila ng krus na may babalang, "Huwag niyong tawirin." Tahimik silang tatlo, walang gustong maunang magsalita. "Luis, sigurado ka ba dito?" tanong ni Ella. "Kung may kahit kaunting tsansa si Marco na nasa kabila, hindi ko siya pababayaan," sagot ni Luis habang pinipigilan ang takot. Sabay-sabay silang humakbang. Unang lumampas si Luis sa krus. Sumunod si Jonah at huli si Ella. Pag-angat ng paa nila sa kabilang dako, nag-iba ang lahat. Ang hangin ay mas mabigat, ang mga puno, tuyo at parang sinunog. Ang lupa may amoy ng abo. "Nasaan tayo?" bulong ni Jonah, ngunit walang sumasagot. Ang paligid ay parang ibang mundo, parang salamin ng bundok, ngunit may kulay ng kamatayan. Biglang may kumalansing sa malayo, parang mga kadena. Nang itutok nila ang flashlight, may nakita silang mga aninong nakatayo sa dilim, hindi gumagalaw, pero nakatingin sa kanila. "Marco?" sigaw ni Luis. Ngunit sa halip na sagot, isang malamig na boses ang narinig nila. "Bakit kayo bumalik?" Sabay may anino ng lalaki na lumitaw sa gilid ng mga puno. Lumapit ito at kahit malayo, kilala agad nila ang mukha. Si Marco. Maputla, malamig ang mata at walang emosyon. "Marco," sigaw ni Ella habang papalapit. Ngunit nang abutin niya ang kamay nito, dumaan lang ang kamay niya sa katawan.
parang usok. Hindi mo dapat ginawa yan, sabi ni Marco. Hindi na ako kabilang sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Luis. Buhay ka, Marco. Pwede pa kitang mailigtas. Umiling si Marco, mabagal. Hindi mo naiintindihan, ang bundok na to, kapag tinawid mo ang hangganan, hindi mo na maiiwan kung ano man ang kinukuha nito. Biglang lumakas ang hangin, sumigaw si Jonah. Luis, sa likod mo. Paglingon nila, nandoon ang babae sa puting saya, ngayon ay nakangiti at hawak-hawak ang rosaryong itim. Sila ang susunod. Umalingaw-ngaw ang boses sa buong bundok. At bago pa nila makatakbo, nagsimulang manginig ang lupa. Parang ginigising ng mga patay ang ilalim nito. Ang huling narinig nila, ang sigaw ni Marco. Tumakbo na kayo. Ngunit huli na, ang paligid ay nilamon ng dilim. Tahimik, walang hangin, walang liwanag. Pagmulat ni Luis, wala na sina Ella at Jonah. Ang paligid ay kulay abo, parang nasusunog pero walang apoy. Ang lupa ay bitak-bitak at sa bawat bitak may sumisilip na liwanag na pula, tila apoy mula sa ilalim ng mundo. Ella, Jonah! Sigaw ni Luis, ngunit ang tinig niya ay parang nilulon ng hangin. Biglang may humawak sa balikat niya, si Jonah nanginginig. Luis, may nakita akong kampo sa banda ron. Marami sila, pero parang hindi tao. Naglakad silang dalawa at sa malayo may nakita silang mga nilalang na nakatayo sa bilog. Ang mga mukha nila ay natatakpan ng basahan at bawat isa'y may hawak na kandilang kulay itim. Sa gitna ng bilog may isang malaking bato na hugis altar at sa ibabaw nito, si Ella. Nakahandusay, walang malay. Ella! Sigaw ni Luis habang tumatakbo, pero bago siya makalapit, isang nilalang ang humarang. Mahaba ang buhok nito, maputla at may mga matang itim na parang walang dulo. Hindi ka dapat nandito, sabi nito. Ang mga buhay, hindi tinatanggap dito. Nasaan kami? Tanong ni Luis, halos mangiyak. Ang Mamad Cristobal na alam mo, sagot ng nilalang, ay daan lamang. Ang lugar na ito, ang anino ng bundok, kung saan napupunta ang mga kaluluwang di pa handang umalis. Lumapit si Jonah, nanginginig. Gusto lang naming kunin si Ella, hindi kami mananatili. Ngunit ngumiti ang nilalang, mabagal. Kapag tinawid mo ang hangganan, isa lang ang paraan para makabalik. Itinaas niya ang kamay at itinutok sa bato. Isa ang kailangang maiwan. Tahimik silang dalawa. Tumingin si Luis kay Jonah at tumulo ang luha niya. Hindi niya alam kung anong desisyon ang mas mabigat, ang bumalik o ang manatili kasama ng patay. Sa di kalayuan, may boses na pamilyar na tumawag, Luis, si Marco. Ngayon, mas malinaw, mas buhay ang anyo. May paraan, sabi ni Marco, pero kailangan niyong bilisan. Hindi sila titigil hanggat may buhay sa lugar na to. At sa likod ni Marco, unti-unting sumusulpot ang mga aninong walang mukha. Parang usok na may katawan, lumalapit sa kanila, mabagal. Nakakatakot. Tumakbo kayo, sigaw ni Marco. Bago kayo tuluyang kunin ng bundok. At sa sandaling iyon, nagsimula muling lumindol. Bumuka ang lupa at sa ilalim, isang matinis na sigaw ang bumulwak, tila daan papunta sa impyerno. Bumubuka ang lupa sa ilalim nila. Ang mga anino'y nagsisigawan, tila may sariling buhay, mga kaluluwang nakakulong sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. Hinila ni Luis si Jonah palayo kay Ella, ngunit parang may puwersang humahawak sa katawan ng dalaga sa ibabaw ng altar. Hindi siya makaalis, sigaw ni Jonah. Parang may humihila sa kanya pababa. Marco, anong gagawin namin? Tanong ni Luis desperado. Ngumiti si Marco ng mapait. Sinubukan ko na noon, pero hindi mo basta-basta maililigtas ang kinuha ng bundok. Napahinto si Luis. Anong ibig mong sabihin? Si Ella, sagot ni Marco, ay isa sa mga pinili. Ang Mamad Cristobal ay hindi lang bundok. Ito ay daan para sa mga kaluluwang naliligaw. At bawat taon, humihingi ito ng alay. Nanlamig si Jonah. Anong alay? Isang buhay, sagot ni Marco. Para manatiling tahimik ang bundok. Kung walang mag-aalay, kukunin nito ang lahat ng nandito. Biglang umalingaw-ngaw ang boses sa paligid, mababa, tila hangin na may laman. Pumili kayo. Isa lang ang makakabalik. Nagsimulang lumakas ang hangin, nag-aalab na ang altar, at sa gitna ng apoy, ang katawan ni Ella ay gumagalaw. Unti-unting bumabangon,
ngunit hindi na siya tao. Ang mga mata niya ay itim at ang kanyang bibig ay may ngiting nakakakilabot. "Bakit kayo bumalik?" bulong niya. "Hindi ba sapat ang mga nawala noon?" "Ella, gisingin mo sarili mo," sigaw ni Luis habang pinipigilan siyang lapitan ni Marco. "Hindi na siya ang Ella na kilala mo," sambit ni Marco. "Kapag lumapit ka, kukunin ka rin ng bundok." Ngunit hindi nakinig si Luis. Tumakbo siya papunta kay Ella at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga kamay. Tumigil ang lahat. Tahimik, walang hangin, walang tunog. Tanging boses ni Ella ang maririnig. "Salamat, Luis. Pinili mong manatili." Sa isang kisap mata, si Luis ay nawala. Ang lupa ay muling nagsara at ang bundok ay bumalik sa katahimikan. Si Jonah, umiiyak, ay nakahawak pa sa kandilang itim. "Marco, nasaan siya?" Tumingin lang si Marco sa langit. Hindi siya nawala. Naging bahagi na siya ng bundok. Umaga. Tahimik ang bundok, parang walang nangyari. Nakita ni Jonah ang sarili niyang mag-isa. Nasa paanan ng Mother Cristobal. Walang sugat, walang bakas ng dugo, pero mabigat ang dibdib niya. "Luis?" Mahina niyang tawag. Walang sumasagot. Ang cellphone niya ay nasa lupa. May iisang video na nakasave. Pinindot niya ito. At doon niya nakita ang sarili nilang tatlo. Siya, si Luis at si Ella, na nagkakatuwaan pa bago pa sila umakyat. Ngunit sa dulo ng video may sandaling kakaiba. Sa likod nilang tatlo, may itim na anino na parang sumusunod sa kanila. Napalunok si Jonah. Hindi iyon halusinasyon. At habang pinapanood niya ang huling segundo ng video, biglang tumunog ang cellphone kahit walang signal. "Bumalik ka." Isang tinig na pamilyar. Si Luis. Nabitawan ni Jonah ang telepono. "Hindi, patay ka na." Ngunit pagtingin niya sa paligid, nasa gitna na siya ng mga punong pabalik sa bundok. Hindi niya namalayan, ang mga paa niya ay kusang naglalakad paakyat. "Bakit ako bumabalik?" Bulong niya. Sa bawat hakbang, parang may boses na umuulit sa isip niya. Ang bundok ay hindi nagpapalaya ng basta-basta. Maya-maya, may batang lalaki sa gilid ng daan, madungis, payat, at may suot na lumang uniforme ng eskwelahan. "Miss, nahanap mo na ba sila?" tanong ng bata. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti ito, sabay turo sa likod niya. Paglingon ni Jonah, nakita niya sina Luis at Ella. Ngunit malamig ang mga mukha nila at sa kanilang mga mata, nagsasayaw ang apoy ng altar. "Jonah," sabi ni Luis, "bumalik ka. Hindi mo pa alam ang totoo." "Anong totoo?" nanginginig niyang tanong. Lumapit si Ella. "Hindi bundok ang kumukuha sa mga kaluluwa dito. Kung hindi, ang tao mismo." Biglang sumigaw si Luis. "Huwag kang maniwala sa kanya. Siya ang dahilan." Itinuro niya si Ella. Siya ang ginamit ng bundok para magbukas ng daan. Ngayon, magulong-magulo si Jonah. Kanino siya maniniwala? Sa dating kaibigan na parang multo na? O sa dalagang dating kasama niya? Ngunit ngayoy tila kasabwat ng dilim. Lumakas ang hangin. Umuugong ang paligid. At sa ilalim ng kanyang mga paa, nagsimulang mabuo muli ang bilog ng mga kandila. Ang altar na minsang naglamon sa kanila. Ngunit ngayong pagkakataon, si Jonah ang nasa gitna. Nasa gitna ng bilog si Jonah. Ang mga kandilang itim ay muling nagliyab at ang hangin ay nagiging mabigat. Parang may humihigop ng kanyang lakas. Nasa paligid niya sina Luis at Ella. Pareho silang may malamig na ekspresyon, ngunit iba ang aura. Si Luis, tila pinipigilan ang isang sumpa, habang si Ella, parang inaangkin ng dilim. "Jonah," sabi ni Luis, "ang bundok ay muling nagbubukas, at may isa lang na paraan para tuluyang maisara ito." "Paano?" nanginginig na tanong ni Jonah. "Tanging isang kaluluwang malaya sa kasalanan ang maaaring magsara ng daan." Lumapit si Ella. "Ngunit lahat tayo'y may kasalanan, Jonah. Kaya nga walang nakakalabas ng buhay." Tumulo ang luha ni Jonah. "Kung ganon, bakit tayo pinabalik ng bundok?" Ngumiti si Luis, mapait. "Dahil ikaw ang natira. Ikaw ang may kakayahang tapusin ito." Sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang lupa. Ang altar ay nagbitak at mula sa bitak ay lumabas ang mga kaluluwang nakakulong, mga biktima ng mga naunang umakyat, mga nawawala, mga kaluluwang di na nakabalik.
Lahat sila'y umiiyak, sumisigaw ng iisang pakiusap. Palayain mo kami. Tumingala si Jonah at sa kanyang kamay ay may kandilang puti. Isang kandilang hindi niya alam kung saan galing. Kung ito ang daan, mahina niyang sabi, handa akong ibigay ang sarili ko. Sinubukan siyang pigilan ni Luis. Jonah, huwag! May ibang paraan. Ngunit ngumiti siya. Wala nang mas mahalaga sa kapayapaan. Itinaas ni Jonah ang kandila at sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang sumabog sa paligid. Ang mga anino ay naglaho. Ang hangin ay tumigil at ang bundok ay muling natahimik. Pagdilat ni Jonah, nasa paanan na siya ng Mount Cristobal. Mag-isa, hawak pa rin ang natunaw na kandila. Sa tabi niya, may nakaukit sa bato. Ang bundok ay sarado na, ngunit ang alaala ng mga nawawala ay mananatili. Tumingin siya sa itaas at sa ulap, tila nakita niya sina Luis at Ella, nakangiti, payapa na sa wakas. Ngunit bago siya tuluyang bumaba, may isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang tainga. Isang boses na pamilyar, mahina ngunit malinaw. Salamat Jonah, hanggang sa muling pagkikita. At sa dulo ng trail, isang itim na kandila ang biglang nagliyab, tila paalala na ang bundok ay hindi tuluyang natutulog. Maraming salamat sa panonood ng buong kwento ng Mount Cristobal, ang bundok ng kadiliman. Isang paalala ito na hindi lahat ng daan pataas ay ligtas at may mga bundok na mas piniling manatili sa katahimikan. Dahil may mga kaluluwang hindi pa tuluyang nakakaalis. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Ghost Story para sa iba pang mga kwentong kababalaghan, misteryo at hiwaga na nagmumula rito sa Pilipinas. At tandaan, kapag may narinig kang tinig na tumatawag mula sa dilim bago ka sumagot, tanungin mo muna kung tao pa ba talaga ang kausap mo. Hanggang sa susunod na gabi ng lagim, ako si Ghost Terry at ito ang inyong daang patungo sa dilim.